bakit kayo nagdesisyon na magpakasal na? Gusto namin po eh. Daw, Jinky. Yes po. At saka, hindi naman na kami pabasal. Okay, Nak, Jinky, huwag ka muna sumandal siguro, Nak. Yan, alright, no? Okay na kayo dyan? Okay na. Alright, sa'yo na mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Ayun po, masasaksihan po natin sa pagkakataong ito, sa vlog natin na ito, ay yung magiging pag-uusap para sa... Ano yun? Hindi pa nga kayo, parang nagtatalo na kayo. Ha? Sabi ni Jinky, sumunod ka na. Ngayon pala mga kasanay ka na eh. Sumunod ka na po Para hindi ka mahirapan magaling ng araw. Yan ang sinasabi ko siya. Ba't naman ganyan yung ano yung sa buhok ni Bong? Pambira. Wala nga. Dinilaan na nga. Parang dinilaan. Baka. Dinilaan ni Kuya Poknoy. Ayan o. Oh, bati mo na kayo sa mga ka-business natin. Hello po mga ka-business. Ayan o. Bati. Ayan po. Jinky at saka si Bong. Hello po. Hello po mga ka-business namin minamahal. Hello po mga ka-business! Masayang buhay! Alright. Weather lang. Yan! Alright. Madilim na hindi ka madilim. Yan naman yung konti yung... Ayan. Konti pa, konti pa. Yan! Yan! Ano? So yun po mga ka-business, ano, ito i-binlog natin kasi natural, karapatan nyo po bilang mga nagmamahal sa kay Bong at saka syempre kay Jinky at saka bilang mga minamahal namin mga viewers ay karapatan nyo po na ipaalam namin sa inyo yung magiging plano natin patungkol sa pag-isang dibdib o pagpapakasal ni Bong at saka ni Jinky. Alright? Mga ka-business namin minamahal, kanina po ay nagkaroon tayo ng ginawang pakikipag-usap sa bawat isa sa kanila, no? Na walang ibang nakakarinig at nakakakita kundi kami dalawa lang yung mga ka-business yung kanilang kaharap. At syempre, sa ganung paraan ay matiyak natin, no? Na yung kanilang magiging pagpapahayag ng saloobin nila sa bagay na ito ay genuine at totoo at pawang katotohanan lamang, no? So yun po mga ka-business, hindi po yung naka-vlog kasi para hindi sila mailang na ika ngayon magsalita kung ano yung gusto nilang sabihin dahil sa yun nga, walang camera, walang ibang tao. At 100% mga ka-business ay ipinaparating ko po sa inyo na bawat pag-uusap doon ay genuine yung naging sagot. Ano po, una muna si Bong ang pinausap namin at pagkatapos ay si Jinky. Alright. So ano ang napag-usapan? Ano ang sinabi ni Bong? Mga ka-business, batay kay Bong ay gusto niyang pakasalan si Jinky. At ang sabi niya kung papayag si Jinky. Ngayon, itanong natin kay Jinky, Jinky, si Bong ay nagpahayag na gusto kanyang pakasalan. Ano ang iyong sagot? Ikaw ba ay pumapayag na maikasal kay Bong? Opo. Bakit? Kasi alam ko yung mission ng Panginoon para sa akin at bigay ko. Para alam ko ang babaguhin yung gusto ko at nagulang. Wow, grabe yun. So, ang sagot ni Jinky, mahal na mahal si Bong at saka mission na siguro po ganito, siguro ang pagtuturing ni Jinky ay
kalooban ng Diyos, no? Na siya yung Tinadhana kay Kuya Bong. pinagkaloob kay Bong na maging katuwang habang buhay o maging asawa, ano po. At ako naniniwala ko ron ha? So, Bong, pumapayag daw. Okay lang po sa akin. Ano? Choosy ka ba? Tuloy po, tagay, kasal na tuloy po. Ano, tagay? Ano? Tuloy po, kasal. Tagay. Hindi ako wala ko sinabi tagay. Ay, tuloy, kasal. Tanong ko Bong, bakit gusto mong pakasalan si Jinky? Mahal ko po siya. Mahal po siya. Mahal mo si Jinky. Dahil bigay ng Panginoon ng Diyos po eh. Sige po. Okay. At pagka naikasal na kayo ay ito'y paalala lang parehas sa inyong dalawa, Jinky at saka Bong. Pagka kayo'y naikasal na ay magiging tali na kayo sa batas at tuntunin ng bansang Pilipinas ukol sa pag-aasawa o pagiging mag-asawa. At gayon din naman sa batas at kautusan ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, sino man sa inyo ang magkakaroon ng paglabag, kung kinakailangang pananagutin, ay hindi kami mangingimik ni Mama Ka Business na panagutin ang sino man sa inyo. Parehas kayo, pantay, no? Pantay. Wala kaming ikangay papaboran. Hindi porket si Bong ang sasay namin, ang anak ko, ay siya ang papaboran sa kabila ng siya may nagawang paglabag. No, Bong. Kung kinakailangan ikaw ay ipakulong, ipapakulong ka namin. Kung halimbawa mayroon kang ginawang paglabag, no? Ganon din naman din ikaw, Jinky. Kasi maaari, kasi mayroong isipan na ganito, baka mamaya pagdating ng araw si Bong ay ika nga pabayaan o ika nga ay magbarkada ulit, bumaling ulit sa dati niyang gawin, sa mga alam niyo na, no? Dating gawin, magbibisyo, barkada, mananagot ka po. Kasi may obligasyon ka yung pamilya mo. Mabigat na kasalanan niya po. At hindi ka namin papaboran dyan kahit katiting. At meron din mga isipan na paano yan, malaki ang agwat ni Jinky at saka niyo po. Baka mamaya pagdating ng araw, pag halimbawa kasal na sila at halimbawa lumipas pa mga panahon, siyempre naturalmente si Bong ay matanda na, si Jinky ay bata pa, baka manglalaki raw si Jinky. May mga ganong klase na mga isipan. Jinky, hindi kami naniniwala na gagawin mo yon. Ang aming paniniwala, ikaw ay isang magiging mabuting may bahay ni Bong. At kung sakali man na humantong sa ganon, ay hindi ka namin papaboran at ganon din ang aming gagawin. Kailangan mong managot sa batas. Kung kailangan mong makulong, ipapakulong ka namin. Okay? Depende sa magiging hatol ng husgado. No? Basta kay pawang legal. Dadaanin natin sa legal. No? Okay? Kapag ka, mayroong mga ganong bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero kami, yung Mama Ka Business, ang aming tinitingnan dito, at pag-asa ay magiging matagumpay, masaya, punong-puno ng pagmamahalan ang magiging buhay mag-asawa ninyong dalawa. No? Okay? Yan ay pag-a-address lamang doon sa mayroong mga isipan na gano'n. Okay? So ngayon ganito, yung pagpapakasal ninyo, Bong at saka Jinky, sino ang may desisyon niya? Pakilakas lang po. Kami po. Kayong dalawa. Ayun, oh! Oh! Ikaw nang na! Bakit kayo nagdesisyon na magpakasal na? Gusto namin po eh. Ikaw, Jinky. Yes po. At saka, hindi naman na kami pabatay. So, sana po ay naging malinaw yan na yung tungkol sa pagpapakasal nila, yan po ay desisyon nila. Kami ay
mahakbang lang o kumikilos lang kami batay sa kanilang sariling pasya. Ano po? Para sila ay alalayan pero hindi sa layunin sila ay pangunahan at impluwensyahan, no? Sana naging malinaw po yan sa lahat. Sa amin, walang problema kung halimbawang magkasintahan sila sa mahabang panahon, no? Okay lang sa amin. Doon sila masaya. Pero dahil nga sa nagkasundo itong magkasintahan na magpakasal na, ay natural kami bilang mga magulang at kapamilya nila rito, no, ay kikilos kami at aayusin namin yung mga pinaukulan para sa kanilang pagpapakasal. Anong masasabi nyo? Kung pumapayag ba kayo na may kasal si Bong at saka si Gigi, mga kapatid na kagwa? Yes! Ayan. Payag ka? Oo. Ang tanong, kailan nyo gustong maikasal? Jinky at saka Bong. Kung ako lang masusunod talaga, 14 talaga. February 14. Oh my God. Kaya Bit malu ka talaga kung galo ka. Kaya pa. February 14 ang gusto mo? kung kaas lang po sa kanya. Ikaw sabi, tanggalin mo yan. Oo, kaas lang sa kanya. February 14 daw na, yung gusto ni Bong na petsa ng kasal ninyo. Ngayon na, itong February na itong darating. Siyempre, alam mo, next year pa. Hindi, malay mo. Ngayong taon na ito, next year. Ito sana. Ngayon, Jinky, ano masasabi mo ron na? Decision niya po. Kaya doon na. Pumapayag ka rin. Opo, pumapayag. Kumbaga kung ano yung desisyon niya ay sinusuportahan mo, gano'n. Okay? February 14. Agoy. Mga ka-business, nakahanda na ba kayo na magiging kasala ni Bong at saka ni Jinky? February 14. Ako nilalamig ang aking mga tumay. Opo. Kung ako tatanungin nyo, ano ang aking nararamdaman sa pagkakataong ito, bagaman hindi pa naman nangyayari mga ka-business, ay iba-iba. Andyan yung masaya, andyan din yung sa kabilang banda ay merong, alam mo yung bilang tao, ay merong pag-aalala. Alam niyo naman siguro sa anong aspeto. At andyan yung nakikita ko yung hinaharap din, naiisip, hindi maiwasan no? Na after ng kasal, ano ang sitwasyon bilang tatay at hindi ko lubos maisip na mangyayari ito. Bagaman, andun yung katotohanan na gusto natin na mangyari. Pero kasi ang pakakasalan ni Bong ang isang dalaga, 25 anyos, at hindi nagkaroon ng asawa o kinakasama o ika nga hindi nagkaroon ng anak sa una. Sabi talagang si Bong. Ay ano po ito mga ka-business, para sa akin isang himala ito sa buhay niyo po. Mga ka-business namin minamahal. Napakaswerte mo, Bong. At ang masasabi ko lang, ingatan mo yan, Bong. Kasi bibihira yan. Bihira talaga. At syempre, walang imposible sa Diyos talaga. Diba? Isang pitik niya lang, ayan na. Yun ang aking laging naiisip. Kasi kung halimbawang iisipin mo lang sa ganang sarili mo, parang wow. Parang isa siyang fantasy. Oo. Para siyang isang katang-isip na kwento. Pero totoong buhay ito. Oo. Tsaka hindi mo alam talaga kapalaran ng tao. Kinikilabutan ako
isang taong grasa, pasintabi, Kuya Bong, at saka sa mga nagmamahal kay Bong, na ngayon ay ito na ang kanyang kalagayan, ay ikakasal sa isang dalaga. At ang agwat ng edad nila ay 18 na taon, mga kabisnes namin minamahal. Parang hindi pa nagsisikin sa kanya. Naniniwala ka na ba, Kuya Bong? Ano po? Na mangyayari sa iyo yan? Dati hindi. Dati hindi ano? Parang, Ngayon lang po. Ngayon. parang tingin mo sa sarili mo, wala eh. Wala akong matatagpuan eh, no? Ano pag-asa nun? Oo. Anong nararamdaman mo, Kuya Bong, ngayon na dinig mo yung naging sagot ni Jinky na pumapayag siyang pakasalan ka at ang dahilan ng kanyang pagpapakasal sa iyo ay dahil daw sa mahal ka niya at siya ay sumasampalataya na yan ang kanyang misyon na bigay ng Diyos para sa iyong kapakanan. Siyempre, masaya po ako ngayon. Binagmahal po sa akin po. Noong araw, wala pa akong pag-asa nun. May sa akin noon. Eh ngayon pala, meron na. Ano ang maipapangako mo kay Jinky? Ano? Tingnan mo siya, kausapin siya. Tatanggalin ko lahat naman. Lahat. Ano yun? Okay, ulit. Tatanggalin ko pa naman lahat. Tatanggalin mo ang lahat ng damit niya? Hindi! Hindi naman ito. Klaruhin! Hindi naman show. Show. Ha? Bisyo! Tatanggalin mo lahat ng mali mong gawi at pag-uugali. Yun. Sabihin mo kay Jinky. Naiiyak na ako eh. Bigla akong bumalat. Hindi kasi hindi klaro, tatanggalin daw lahat. Hindi! Tatanggalin mo ang ugali ko lahat. Ugali ko dati. Tatanggalin lahat. Na mali at masama na pag-ugali. Sabihin mo kay Jinky. Mangako ka sa kanya ng lubusan. Lahat po, tatanggalin ko po lahat. Ba't nangungupo kayo? Asawa mo din. Asawa. Ay, okay, Yan, asawa sabi ko mo. na yan eh. Yung tawagan niyo, Kuya Bong. Yung Awakan. Teka lang, tanongin ko, ano ba yung tawagan niyo? Hindi. Sige, be. Tika muna, bakit parang hindi ata kayo malambing sa isa't isa ngayon nakakapanibago? Huwag kayo mahiya na. Kasi ano yan? Legit yan, ba? Yes, at saka nung pinag-drive nila ako, pambihira. Ginawa akong driver ni Bong. Dapat yan, maging proud pa kayo sa... Sabi ko sa, salamin doon sa, pukaw ni Bong. Sa Bakmero. Bukaw. Yan, driver ko yan. O sige, ganito, mangako ka na. Hawakan mo kamay. Ikaw kayo. Oo, ano mo yung damdamin ng mapapangasawa mo, ng iyong kasintahan, ipanatag mo yung kanyang damdamin. Kasi buong-buong makukuha yan. Pwede rin ikaw na mag-initiate para hindi siya mailang. Total, may decision naman na kayo. Wala, tatanggal ko. Pangako ko sa'yo. Tatanggalin ko lahat ang ugali ko lahat. Para sa'yo. Ako, hindi wala ka ng Wala. Delikado yun. Para sa ugali. Tamimik ka lang Eh, lagi. ito lahat. Yung ugali ko dati. Ginagawa ko dati. Tanggalin ko lahat. Pangit lang. Bakit lang ang ugali ko? Tatanggalin ko lahat. Katulad ng, Minom. ano pa? Lahat po. Yung tumakas, yung paalam, tatanggalin ko lahat. Para sa kanya. Halos lahat ng ugali mo. Pangit. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Wala ka ng ugali. Hindi naman lahat. Wala rin. Tingnan mo siya sa mata. Dismiss. Anong dismiss? Nakaka tuloy ka ito eh. Seryoso ito, Bong, dito laro-laro ha. Kasal yan po eh. Kasal ito. Pangako mo sa buong mundo. Kasal ka na. Kuya Bong, na itong babae makakasalan ko ay siya yung una't huli ng babae sa aking buhay. Pag hiwalay man kayo ng kamatayan, siya yung una't huli Okay. na iyong mamahalin. Si JD siguro, anak, anong gusto mo sabihin kay Bong? Ngayong magpapakasal ka na o ikakasal na kayo. Pangako ko lang kayo kung mamahalin mo siya ng buong buo. At nandito lang naman ako palagi. I love you, girl. Napaka-sweet. Kasi basta yung bawal ko sa'yo, sundin mo, parang naayos ko pa sa sama natin.
Tsaka, makinig ka sa akin. Wate. Opo, ate. Tapos, magsasama tayo hanggang dulo tayo magsasama. Walang iwanan. Pangako. Wow. Jinky, ano ang masasabi mo roon sa ilang mga kababayan natin, mga viewers na hindi naniniwala sa pagmamahal mo kay Bong, meron silang mga pag-aalinlangan. Siyempre, alam mo na, ang tao malikot ang isipan. Baka may gusto kang sabihin sa kanila. Hindi naman lahat siguro ng taong ganun. Yes, kaya nga iilan lang. Yung nag-iisip naman ng kung ano-ano about sa relasyon namin, huwag na kayo mag-isip. Kasi totoo naman yung pagmamahal ko kay Bong. Bakit mo siya minahal sa napakamaiksing panahon lang? Kasi yun ang bigay ng Panginoon sa akin na si Bong. Tsaka yun yung mission ko ngayon. Yun ang Yung, pakiramdam mo? Opo. Okay. Yung sa pagmamahal. Halimbawa, wala ka sa ganong aspetong pakiramdam na yan ay pakiwari mo, ay mission mo na bigay sa inang Panginoon Diyos na kailangan mong matupad kung may isang katuparan. Halimbawa, wala mo na yun. Ang isang katulad ni Bong, sa isang katulad mo, ay mamahalin mo ba ng totoo sa maiksing panahon pa lang si Bong? Yun ang gusto kong ibigyan mo ng emphasize, ng pagpapaliwanag sa kapakanan ng mga viewers na nasa ganoong Nag-iisip. pag-iisip o kaisipan o damdamin na may pagdududa sila sa iyo. Kahit malayo yung agwat namin ni Bong, mahal na mahal ko si Bong po. Walang halong bero po yan. At saka totoong pagmamahal ko talaga kay Bong yan. Ipaglalaban mo ba si Kuya Bong? Opo naman. Kahit Sa, kanino? Opo. Sa hirap at ginawa. Kahit ano pa yung nangyari, pinanggalingan niya? Pagsisigawan mo ba sa buong mundo na si Kuya Bong ay talagang mahal na mahal mo? Opo. Pag sigawan, ipagtatanggol ko pa po siya. Yun. Ako yung mag-guide sa kanya sa lahat ng bagay. Kahit anuhin pa siya, i-judge na yung ibang tao ng tito ako, huwag kang magbiging tulong sa manungan sa ibang tao. Ako yung mga kalaban nila. Naintindihan mo daw, Kuya Bong? Naintindihan ko. Ikaw, ipaglalaban mo ba si Jinky? Ano man ang dumating sa inyo na problema, sa hirap at ginhawa, itataguyod at ipaglalaban mo ba si Jinky? Apa, maglalaban na yan. Hindi kamatayan. At yun naman po ang hangarin natin lahat mga ka-business. Na sila ay maging masayang pamilya at mapabuti silang parehas. At ito yung pinapaniwalaan, sinasampalatayanan ko na nung nga, walang imposible sa Diyos na magkakaroon ng mabuting mapapangasawang ating Kuya Bong. At ito na yung mga ka-business. Si Jinky po yung ating sagot. At ito, hindi talaga to walang nagreto or ano. Nagkita sila sa isang lugar na hindi naman inaasahan talaga. Alam po nila yan. Alam ko nakikita kayo ng Diyos eh. Bakit kayo pinagtagpo sa isang lugar na yun? Bakit? At ako, nung pagkakataon na yun, wala akong balak bumaba ng sasakyan eh. Oo. Kasi sabi ko nga sa kanila, sa mga kagwak, sino ba kasama mo nun? Yun. Gusto nga saka sino pa?
Sabi ko, puntahan nyo muna. Kaya si Borno, kasama. Burnok, oo. So, ito ang saksing buhay, si Kuya Estong. Kasi sabi ko nga, ay tingnan nyo nga kung nandoon yung tatay ni Sandra. Kasi yun ang aming vlog, no? Yung bang pagkausap sa tatay ni Sandra patungkol doon sa magiging kasunduan sa pag-aasikaso nga namin kila Sandra sa mga bata. Ikaw, baba muna kayo doon. Kita niya. Eto na ngayon. Nung bumalik, ito iba. Doon pala. Saya-saya niya. Ako, nasa van lang ako, nag-aantay. Papatugtog lang ako. Tapos, ang ganda niya. Ganda. Ganda. Parang ganon. Oo. Di ba? Tapos sabi, sino ba yun? Ang hindi ko rin maintindihan, mga ka-business, bakit bumaba ako ng van? At para tingnan kung sino sinasabi niya na iba kasi yung kilos niya yung sigla niya Then pagdating doon, kita ko nga si Jinky. First time ko nakita si Jinky. First time. At hindi ko kilala si Ako Jinky. hindi kita kilala. Doon pala kami nagkita sa kabalit po kuya. Kamalin pa sa pag-vlog ni Papa Dins. Yung ano sila naglugaw. Lugaw po. Okay. Nung nakita mo siya nung nagsalugawan, no, nila Parang Sandra. binibiro-biro ko. Parang binibiro ko siya nun. Anong binibiro mo sa Parang kanya? tinanong ko kung may boyfriend siya. Ganyan ako. Parang binibiro-biro ganun. Tapos ano sabi niya sa'yo? Hindi kami gano'n nagkakaroon. Ang Okay. biro-biro lang naman po. Tapos, nung pagdating namin doon, hindi kasama ng si Bong, pagbaba namin ulit, pagbalik, kasama, napansin ko kaagad yung pagtrato ni Jinky kay Bong. Ay, Bong! Ba't bumalik ka? Di ba, no? Oo, pero off-cam yun. Kasi, siyempre, ang ugali ko po kasi mga ka-business, hindi ako basta nag-on ng cam hanggat hindi ako nakapagpaalam doon sa tao na kung po pwede siyang mai-video o mai-vlog. At siyempre, social media yan eh. Tapos walang kagatol-gatol si Jinky pumayag. Tapos hindi yun na yun. At hanggang sa, teka muna, sabi ko, tanungin muna natin kung pwede ka manligaw o kasi obvious na may gusto siya o kumbaga crush niya. Natipuhan mo ba? Natipuhan mo? Ito muna kako, tanong natin. So yun mo, pumayag si Jinky, ligawan na. So eto na tayo ngayon. Nung nagsabi sa'yo si Kuya Bong na gusto ka niyang ligawan, ano yung tingin mo sa kanya? Parang yung first, Talaga po Love. oo, love at first sight. Pako-puso! Love at first sight. Hindi, tsaka di, nung sa vlog na yun, meron ng kilig moment doon sa mga mata nila eh. Doon agad yung spark. Doon ako nakilig, doon sa dalawang, yung pagtatagpo nyo na yun. Oo. Yung sabi ni Jinky, Bong, dito ka maupo. Oo. Pinatatabi niya. Ah, Yun. Ang sweet-sweet nyo doon. pawis pa nga si Kuya. Kinakabahan din pala. Kinakabahan pala wala ko. Kilig niya. Okay, so... Pero yun mo ako di pa rin talaga ako makapaniwala eh. Maniwala ka na. Hindi niya pa rin ako makapaniwala sa Ikaw na rin nagsabi, mama ka-business na walang imposible sa Panginoon Diyos. Basta ito, ang sabi ko kasi kay Bong, nung hindi pa niya kilala si Jinky, ang sabi ko sa kanya, bago nangyari na si Bong ay pumirmis dito ng tuloy-tuloy, na dahil nga doon sa kasunduan na pinirmahan, no? Di ho ba, mahigit 4 na buwan, humigit kumulang, na tuloy-tuloy na nandito siya sa bahay. Mga ka-business, tuloy-tuloy po yun. Talagang hindi umaalis yan dito at hindi po talaga yan umiinom dito. Opo. At sabi ko sa kanya, Bong, unahin mo yung sa Panginoon Diyos. Maniwala ka sa akin 100%, Bong. Hindi ka mabibigo sa inaasam ng iyong puso. Yung gusto mo na magkaroon ka ng sarili mong pamilya, pangarap mo magkaroon ka ng 2 anak. Ang sabi niya pa nga, piraso, no? 2 piraso. Bakit ibibigay yan? Basta ipakita mo sa Diyos na siya ang inuuna mo. Siya ang mahalaga sa buhay mo, higit sa lahat. Ayun na, nagkasunod-sunod na yung ganong pangyayari. Walang palyaya sa pagsamba. Tapos,
Nagdadalawang beses pa yung pumupunta sa church. Minsan tatlo. Kung saan na pagkabitin po. Bakit dalawa? Pagkabitin. At inamin niya po talaga na natuto na rin siyang mag-pray. No? Sa sarili niya, ibig sabihin pakikipag-usap sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpipray. Mga ka-business. At yun nga raw, no, ang pinagpipray niya ay sagutin siya ni Jinky. Pinagkaloob din sa'yo. Kaya lang, tinakasan mo naman. At alam na natin kung ano nangyari doon at alam na rin natin kung ano dahilan. So, eto na tayo nga, ang tanong na kanina pa inaantay ng ating mga mahal na viewers. Ipapakasal ba natin sila, Mrs. Ka-Business, sa February 14? Kasi yun ang gusto ni Bong. Siyempre naman, atras pa ba naman ako? Eto na oh, eto na yung bigay sa kanya ng Diyos. Hindi pa ba ako? Yes. Aba naman, saan ka ba naman talaga nung Dito lang po yan. Dito lang po yan. Saan lang? Kamisis lang po. Ang puso ko parang gumagano. Damdaman ko sa'yo. Pakinggan mo ito. So ngayon ganito, dahil nga sa approve kay Mama Ka-Business ang pagpapakasal sa February 14, andun yung katotohanan na medyo maiksi na yung panahon ng ating paghahanda. Isang bagay ang aking higit na tinitignan o pinahalagahan ay yung kagustuhan ni Bong na huwag naman siyang ma-frustrate. Na yung pangarap niya na ganun petsa siya makasal ay pagkaloob na natin, mga ka-business, no? So ganito, ang magiging kasal ninyo, papayag ba kayo na ikakasal kayo sa tinatawag na civil wedding? Oo naman po. Okay na po sa kanbo. Okay na po. Ano yan na? Sa tulad nila na Antoy, din. Oo, pero mas bongga yung sa inyo, mas sosyal. Bakit? Kasi ang magkakasal sa inyo si Mayor. Dahil mga ka-business, naisip ko lang, no? Ewan ko kung okay sa inyo, kay Mama, no? Hindi ko alam kung tama at okay ba ito. Na meron kasing ginagawa si Mayor na kasalang bayan tuwing February 14. So, okay ba sa inyo yon na doon kayo mapasama? Tapos, syempre, meron mga cameraman doon, natural mintis, para detalyado yung mga mangyayari. At pagkatapos noon ay sa reception, doon natin bigyan ng yung yung celebration talaga ng kanilang kasal. Bali kasi mangyayari lang doon sa ceremony. Yes, ceremony. Ceremony na marami kayong kasabay, meron din ninong at ninang. Pagdating naman sa reception, iba naman yun. Kanya-kanya yun. O, Kanya-kanya bukod tayo. kayo. At, Napakalaking memorable sa inyo kasi kasalang bayan na ang mayor magkakasal. automatic kasi yun, ninong nyo si Mayor. Ninong nyo agad yun. Automatic. Di ba ikaw Kuya Noy, naka-experience ka? Si Kuya Noy ay kasal ka sa kasalang bayan, di ba? Ang ano po, ninong ko, mayor sa Valenzuela. May kasama din kayo mga ninong at ninang sa inyo. Yung konsihal ng Valenzuela, kasama, puros ninong ko yun. Ayun. Shot ka. Kasi kasalang bayan nga eh. Ganun po talaga. So ngayon, kung papayag kayo, dalawa, ay may isa sa katuparan natin yan, yung sa kasalang bayan. Ngayon po, pwede rin, may isa pa akong option. Tingnan ninyo kung alin yung pakiwari nyo na komportable kayo. Doon sa mismong venue ng reception, doon na tayo mag-set up din ng kanilang pagkakasalan. Posible ba yun? Parang doon ang kasalan, doon din ang venue. Ng reception. Ako.
mas practical at kasi parang hindi na tayo mag-isip, may problema pa rin sa magiging setup ng Pero pag gusto ko, kay Mayor eh. Mayor. Oo. Kasi, Ano na yun niya? mas kumuha na lang tayo ng footage doon. So, Oo, may... para may katunayan. Pwede ako mag-videographer, so pwede rin, dalawang DSLR tayo. Para tapos nakalapel sila. Okay ba sa inyo yun? Alin ang mas gusto ninyo dalawa? Okay, meron. Kay Mayor ang gusto mo. Sobong. Okay lang po. Mayor na lang ako, suggest ko lang para hindi mo talo-talo. May katulad sa kasama. Tsaka pagkasalang bayan. Oo, kasi yung dati yung nagkasal. Tsaka pagkasalang bayan kasi yan, hindi lang. Buong Pilipinas kasi doon nagaganap ng Bawat... municipality. Okay. Kaya memorable talaga. Nakaano kayo niya doon, meron kayong May coverage batch doon. ng 2025, ito yung kinasadong taon to sa Caloocan. Andun yung mga pangalan niyo. Andun din yung mga picture niyo. Okay. Tsaka meron talaga ano yun. Album. Meron Yung katulad sa kapatid natin ganun tayo. Hmm? Kapatid natin ganun. Hello? Kapatid. Hindi, iba yun na. Oo. Sa pinunta natin. Ay, hindi. Ay, ba yun? Sa Sa church yun. Yung gano'n, pagka, at saka natin isasagawa yung church wedding. Kaya ba pala yun? Oo. Pag-ipunan natin yun. Pag-ipunan natin yun. Kasi, yun talaga ay masasabi natin na hindi po pwede ron yung mabilisang preparasyon. Kailangan natin paghandaan mabuti yun. So, dahil gusto nyo na rin namang makasal, ako naiintindihan ko kasi kaysa naman mahulog pa kayo sa paggawa ng kasalanan, mainam na yung may safety na kayo na ano man ang gawin ninyong dalawa, ay kasal na kayo, wala na kayo magiging paglabag. So, ano? Ngayon, yung tungkol sa church wedding, edi after nung civil wedding, edi unti-unti naman natin paghandaan yung sa church wedding. Tamang-tama yon. Yung kasing nagkasal kila Intoy, mabalikan ko lang po mga kabisnes kaya nabanggit ni Intoy tsaka ni Bay, tsaka yung si Junjun, si Nika, ay utal-utal daw yung judge na nagsasalita. At ang matindi ron, nag-aalok ng lupang binibenta yung nakasal. Totoo yun. Tapos, Hinap na lang namin doon eh. Pinagpalit yung pangalan namin ni Bay. sila ang kinasal. Ito, yung bayan. Sabi nun eh, Rislito, tinatanggap mo ba si Rio? Ganun? Opo. Tinanggap mo naman. Pati pagbabasa, ay ba yung English kayo ito yung Tagalog? Sabi ko yung boy, ipalit. So, siguro, ay, para sa akin po, ay okay naman ha. Maliwanag na ito. So, February 14 po, ang magiging kasal ni Bong at saka ni Jinky. Ano po yan? Kasalang bayan. At marami rin ang nagkokomento ng mga ka-business natin dyan na ka-business, agapan mo na yan. Kesa meron pang mga mangyayari na hindi maganda at baka hindi pa matuloy, no? May mga ganong komento. At sa akin lang po, ulitin ko, kami po ay sumusuporta lang sa kanilang desisyon at pagpapasya. At ngayon, yayamang nakapag-desisyon na sila, so hindi isa katuparan natin. February 14. Ano bang may gusto kayo sabihin? Kami lang po, supportan nyo na lang po kami po. Yun lang. Jinky, ikaw? Yes po, abang-abang na lang po. Ngayon ganito, siguro may mga tanong ng mga viewers natin, paano yung pamilya ni Jinky, ka-business? Dapat yan na magbigay kayo ng galang at ipaalam nyo na yung kanilang anak ay ipapakasal nyo na pala kay Bong. Yes po, tama kayo. At ganito, ang magiging pamamaraan ko po, ipaalam mo na, no? Ano mo sabi mo dun na sa sinasabi ni Papa na about sa new parent? Huwag na po kayo mag-aalala doon po. Kasi, Kasi po,
pag-usapan din naman namin po yun. So, yun sa akin naman po mga ka-business, ipapaalam natin syempre naman, no? Sa pamamagitan ng pagtawag, video call, at siguro mapanood nyo rin po sa vlog natin na ibabalita ni Jinky na siya ay magpapakasal na, no? Para bilang paggalang sa magulang niya, tapos sa mga kamag-anakan niya ron. At bukod po ron mga ka-business, yung pagdalo ng mga kamag-anak ni Jinky, lalo na yung nanay mo, ay padadalhan natin ng pamasahe para siya ay makaluwas, balikan, no? Kasi hindi uubra mga ka-business kung kami ang pupunta ngayon doon sa Samar. Unang-una, hindi mabuti o maganda ang dagat ngayon sa paglalakbay, no? Maalon ngayon. So, mangyari niyan, pagkatapos ng kasal, ay saka tayo papasyal sa inyo. Pagka siguro mga petsa niyan ay mga Summer. Oo, summer. Para wala tayong problema sa pagbiyahe sa dagat. Okay? Okay ba siya yun, Jinky? Alright? Alright. Alright. Alright talaga. Lahat ba kayo masaya? Yes! Kayo po mga ka-business, lahat po ba kayo masaya? Opo! Opo! Di ka kasal ka na. Na! Wala ka mag-iiwan. Huwag kang mag-iiwan. Iniiwan mo, Kuya Bong. Joke lang, joke lang, joke lang. Oh, yo. Joke lang. Ganito, mga ka-business, syempre, itong panibagong yugto ng buhay ni Kuya Bong ay pakakaabangan natin. Yes, Kasi ito ay yung, kumbaga sa ka-business official, kumbaga na-achievement natin yung kanyang pagbabago. Isang malaking accomplishment. Yun. Isang malaking tagumpay Yun. sa larangan ng pagtulong o pagcha-charity ng isang Bong, no? Kung magbabalik tanaw tayo, ay eto na. No? Tagumpay nating lahat ito, mga ka-business. Kaya walang bibitaw at patuloy tayo sa pag-pray na maging smooth lang ang lahat ng mga bagay-bagay hanggang sa araw ng kanilang kasal. At syempre, maging matagumpay yung pagsasama nila bilang mag-asawa. At yun, syempre, nagpapasalamat din tayo, unang-una sa lahat sa Diyos. Pangalawa, syempre, kay ka-business na walang sawang pagtitiis at pagtsatsaga sa ating Kuya Bong at pagmamahal, syempre. Kundi dahil dyan kay Kuya ka-business. Yes! Yes! Dahil ako talaga sobrang taas noo ko at saludo ako sa aking asawa. Na sobrang pagmamahal niya kay Kuya Bong. Mga ka-business, salamat sa pag-appreciate. Saludo ako sa iyo pa. Salamat. Kasi walang magiging Kuya Bong kundi dahil sa iyo. Yes! Salamat po. Sa lahat ng mga ka-business natin na na-appreciate yung aking mga paggawa. Salamat po ng marami. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon Diyos kasi naiga-guide niya yung aking puso. At siyempre, tao lang din naman ako. May mga pagkakataon din na magagalit ka, mabubusit ka. Yung bang dumating din sa punto na siguro hanggang dito na lang. Kaya lang, pagka nandun ako sa ganong sitwasyon, bigla-bigla na lang, may darating din ng mga pangyayari na parang masisindihan ulit yung alab ng aking damdamin na ituloy mo. No? Huwag mong bitawan. Huwag kang susuko. susuko dahil sa magkakaroon ng maganda at positibong resulta yan. Dahil sa, siyempre bilang Kristiyano, tayo naman ay sumasampalataya na talagang walang imposible sa Panginoong Diyos. At ako po kasi mga ka-business, sa totoo lang, ay nung tinanggap ko yung mission ko kay Bong, hindi pa na-upload yung video, yung unang-unang pagkakataon na nagkita kami ni Bong, ay tapos na ang pasya ko. Tutulungan ko ang taong ko. Saglit lang. At ano yung pangaton eh? Oo, akong bahala. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng pera. Tapos bibili tayong gamit. Oo, ilan ko sabi mo.
Tulungan ko to mga ka-business, tutulungan ko to. Kain nga tayo. Sama ka sa amin. Bakit ka kain ako yun? Ha? Kain na ako. Mamaya ka na? Oo. Ay, bigyan na lang kitang pera, Bong. Gagawin ako eh. Ha? Gagawin pa ako iba. Ano gagawin mo? Sa akin eh. Oh, sa akin eh yun. Sa akin eh yun. Oo. Eh sila lang kinakausap ko. Sila lang kinakausap. Oo, kung ano sana, kung pagbibigyan mo kami na makausap ka. Ha? Gagawin pa ako iba. Ayoko malaman nila eh. Naalin? Di pwede. Ayaw ba, bibisa ka pa? Oo, bibili tayo mga gamit, Bong. Bagong damit, tsinela, sapatos. Oh, Bong. Ha? At na-realize ko rin na si Bong ang sagot ng Panginoon Diyos doon sa aking ipinanalangin sa araw din yun mismo. Opo. At hindi ako papayag na masira yung aking pangako sa Panginoon Diyos. At hindi ko yan magagawa kung hindi rin ako pinaawaan ng ating Panginoon Diyos. Dahil limitado lang ang aking kakayahan. So ang lahat ng ito, mga pangyayari ito, tagumpay ng ka-business family, ka-business official, sa ating main YouTube channel, ay inihahandog natin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Salamat sa Ama. At salamat po sa inyo mga ka-business. Salamat na marami sa aking mga kagwang. Salamat sa inyo. Sila yung katuwang namin na asikaso din kay Bong. Maraming salamat sa lahat na nakipagtulungan kay Kuya Bong, sa inyo lahat. Salamat sa aking may bahay, sa aking asawa. Palakpakan natin. Salamat kasi sa iba't ibang pagkakataon at sitwasyon, nakasuporta siya palagi sa aking mga pagpapasya. Dulang, siyempre, nasasaling din yung kanyang damdamin, lalo pa nga nanay. At nakikita niya naman kasi kung ano na yung nangyayari at hindi na kanais-nais. Pero once na nagdesisyon ako na ganito, ganyan, sige lang, ay doon pa rin siya sa aking desisyon. Salamat sa iyo, ma. Thank you so much sa support. Sa aking mga anak, kay Papa Dins, kay Boss Dave, kay Budang, salamat sa pangunawa niyo anak ko. At eto na, malapit-lapit na to. Tagumpay natin lahat ito. At tutungo na tayo sa panibagong kabanata ng misyon natin kay Bong, dahil sa pagkatapos ng si Bong ay maikasal, hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang aming misyon kay Bong, mapabayaan na siya, hindi po. Yun ay panibagong yugto o kabanata naman na susubaybayan natin yung mag-asawa hanggang sila ay magkaroon ng mga anak, yung kanilang magiging kabuhayan, at yung magiging pagtrato nila sa isa't isa, kung paano pinangangalagaan ko ang bawat pamilya ng aking mga kagwang, ay ganun din naman sila. Ano po? Makakaasa po kayo mga ka-business na patuloy nyo pa rin mapapanood, lalo pa nga, siyempre, si Jinky ngayon ay katukatuwang na ni Bong sa pagbablog sa kanilang sa YouTube channel ni Bong, no? May gusto pa kayong sabihin bago natin tapusin para makakilos na rin tayo? Kayo, mga Ems, baka may gusto kayo payo kay Jinky at saka kay Bong. Good luck sa parating yung journey bilang mag-asawa. Sana pag naging mag-asawa kayo, andun yung sentro niyo lagi yung Panginoong Diyos. Siyempre, mag-intindihan kayong dalawa. Kilalanin niyo pa, doon niyo mas makikilala yung bawat isa pag naging mag-asawa na kayo. At sana yun lang, mag-unawaan lang. Ayun, good luck sa inyo. And happy wedding soon.
So yun, Ate Jinky, ang ano ko lang, sana mas yung tulad nung pinapayo ko lagi sa'yo, nawain mo lagi sa'yo. Tsaka syempre, kuya ko, nawain mo po. Yun, God bless sa inyo, at saka happy wedding soon. Sa akin naman, magmahalan kayo. Tanggapin niyo yung ano, kasi hindi naman tayo na perfect. May mga pagkakamali. Nawain ang bawat isa. Saka huwag maglihiman. Yan lang. Good luck. Ako naman, sobrang proud ka kapatid doon ni si Bong. At saka, biyaya talaga yun na galing sa Panginoon. At hindi natin, kung masabi ko lang tayo, huwag mong kalimutan na yung sa pagtawag mo sa ating Panginoon para maging sulit ang pagsama. Sa bilang isang pagsawa. Tsaka sana, magkaroon kayo ng maraming anak. Yun! Maraming gano'n. Sa akin, congratulations, Jinky. Sana magkaintindihan kayo, no? Lalong-lalo na pagka kayo ay naikasal na. Hindi biro kasi yung pagsasama mo bilang pag-aasawa. Batay sa aking karanasan, napakarami ng naranasan ko. So, ang akin dito, sana magkaintindihan talaga kayo sa mga bagay-bagay. Pangunahin ka, Jinky, unawain mabuti talaga si Bong. Dahil alam mo naman, no? Alam mo na ang ano niya, sa madaling sabi, ano yan, sensitibo talaga, no? Ingatan mo yan, si Bong, dahil mahal ko yan. Dapat katmangin. Natutuwa ako dyan. Ikakasal ka na. Naipit ako eh. Naipit eh. Ito. Yun ano po, Kuya Bong, diba sabi mo nga, ang pag-aasawa o pagpapakasal is parang hindi kaling sumo yan na pag napasok kayo iluluwa po. Yun. Diba? So yun, ako wish ko yung pinaka-the best sa inyong pagsasama. At syempre, always put God in the center of your life. Hindi, miss mo lang eh. Para may iba tayo. Huwag nakalimutan lagi tumawag sa ating Diyos kasi sa mga problema is tumawag kayo sa Panginoon. Susolusyonan niya. Magmahalan kayo at syempre pagkatapos ng kasal, alam nyo na. Yung apo. Trabahuin nyo na. Yun. Correct, trabahuin yan. Bless kayo po. Ikaw, ay ano, kayo. Siyempre, advance, congrats. Grabe ka, kasal na to. Yes. Pasaway dati. Hindi, ano lang, ang masasabi ko lang, Jinky, talaga, habaan mo yung pasensya mo. Kasi kita na naman. Sigurado ako, talaga, May mahilig na basa. yung basta, nawakan mo lang yung pangunawa mo sa kanya, lagi ko siya hindi. Ganun ka din, po. Para, ano lang, kaya para masaya lang. Ganun din sa inyo. Wala na kami nga hanapin. Hindi kinamagana. Sabihin na din yung yes! Sabihin na din yung Kuya Toy. Siya ko po. Wala si Kuya Pong sa bahay. Huwag mong gagawin sana. Huwag mong gagawin niya. Ito. Alam niyo, sa Kuya Bong, hindi niyo gagawin yan. At yun ay pinaniniwalaan ko. Dahil si Kuya Bong, ayan eh. Ayan na ang kanyang magiging pamilya. Yan na yung magiging buhay niya. Diba? Bakit pa siya makikipagbardalang or makikipag-inuman? No, hindi na gagawin ni Bong yan at naniniwala ko sa kanya. Kapiling ko na eh. Oo. At ayan na hindi na niya magawang iinom sa labas at yung kanyang magiging mapapangasawa ay babaeng matino yan. Hindi yung babaeng lasenggera. No? Kaya ito yung bigay sa'yo ng Diyos. Bong! Kung ano yung paniniwala namin sa iyo, ganun din dapat ang ipakita mo at ipadama kay Jinky. Ha? Iyon ay inaasahan namin ni Kuya ng buong family na
Magsasama kayo sa hirap at ginhawa ni Jinky. At hindi mo siya papasakitan. Ha? Dahil ikaw yung may edad, so dapat ikaw ang magdadala ng inyong masayang pamilya. At ikaw ang lalaki. Ang responsibilidad mo bilang asawang lalaki, natural, ay apuhayin mo ang iyong mag-iina. Huwag na huwag mong pababayaan ang asawa at ang anak. Huwag mo sila pababayaan yung palaboy-laboy yung mga bata. Alam mo yun, ayaw mo nang ganun, di ba? At ang asawa mo, huwag mong pabayaan na siya ay Nahirapan. Sa mga gawain, tutuwangan mo. No? Tutulungan kayo. Ha? Sa paglalaba, tutulungan mo. Sa paghuhugas ng pinggan, lalo pangat lalo, yung bagong mag-asawa pa lang kayo, tulong talaga yan. Ako, nasubukan ko maglaba ng lampin ng aking mga anak eh. Naglalaba ako kasi siyempre lalo na bagong panganak. Bawal babina. Oo. Diba? At noon kasi wala pang diaper eh. Ngayon may diaper na. At siyempre ikaw ang kikilos sa gawaing bahay, magluluto, papakainin mo yung asawa mo lalo bagong panganak. Maglalaba. Ngayon, huwag mong isipin na gagawin mo lang yan dahil sa bagong panganak siya. Pagka hindi na, hindi mo na gagawin. Gawin mo pa rin yun kasi bahagi yun ang pagpapakita mo na pagmamahal sa iyong may bahay. Ang asawang babae, Skandor, tumingin ka sa akin. Ang asawang babae ay iniingatang mabuti yan. Ang pagpapahalaga mo riyan ay parang kristal na hindi mo pwedeng mabitawan dahil mababasag, magkakalamat. Kakadurog-durog. Ingatan mo mabuti yan. Sa pananalita, pag halimbawa nagkaroon kayo ng argumento, normal yun, pero iwasan ang gumamit ng mga salitang hindi kanais-nais, no? Alam ko yung mga alam mo yung kayo. Yung mga ganyang bagay. Alam ko yan. Na respetohin ang isang isa. No? At yun nga, Jinky, pangako namin na patuloy kami gagabay sa inyo. Kapag may nais kang iparating sa akin, huwag kang mahiya. Isumbong sa akin kung ginawa ni Bong ha. Huwag kang mahiya dahil lagot sa yan sa akin. Saka isa pa, na Jinky, napakinig ka sa akin ha. Simula nung dineklara ko na ikaw ay bahagi na ng ka-business family o member ka na ng ka-business family, ay anak na ang turing namin sa iyo, ha? Kung ano ang karapatan ng mga ate mong EMS, ay gayon din ang iyong karapatan. Kung ano ang pagpapahalaga namin sa kanila, ay gayon din ang pagpapahalaga namin sa iyo. Kung paano namin sila pinagugulan ng pagmamahal at atensyon, ganun din ang sa iyo. Sana ilaban mo yung damdamin mo sa amin. Parehas tayo magkatulungan, lahat-lahat na magkalapat-lapat ng damdamin na hindi nagkakaroon ba ng pagkailang. Hindi ano yung totoong malasakit at pagmamahal na parang totoong pamilya o higit pa, no? Sa tunay na magkakamag-anak. Makakaasa ba kami doon? Salamat. At ganun yung damdamin. Parang may kulang pa kayo. Ano? Yung pag sinermonan, huwag lang sasagot. Pagka sinermonan, o hindi kaya pagka sinasaway, ang tinutukoy po ni Bong kasi yan siya, di ba, madalas yan yung sinasabi na sermonan ni ate. Pagka may nagagawa siyang mali, pinapatawag kasi talaga yan. Tapos pinakausap ng silang dalawa lang, hindi kaya kami tatlo, magkaharap, pinakausap ko ng bukod. Yun ang kanyang tinutukoy na sinisermonan. Pinapangaralan, pinapaunawa yung bagay na mali, hanggang sa matyak namin na naintindihan niya, saka lang namin papayagan niya na, o sige, doon ka na, ibig sabihin, umalis na, no? Pero hanggat hindi maaari, talagang tuloy-tuloy ang pagpapaunawa, no? Isa lang ang ibig sabihin doon, yung huwag maging balance siya. Huwag magtatampo, huwag magdaramdam, at huwag pagsabihin, yun na rin kang huwag sasama ang loob. Buti, kailangan natin syempre pag-usapan. At tanggapin ng positibo.
No? Maging positibo. Kasi sa ikabubuti nyo naman yun eh. Kasi gano'n naman ang magulang, di ba? Kapag hindi talaga makakabuti sa'yo, hindi pwede. Kailangan lang talagang sumunod. Okay na. So yun na mga ka-business, tapos na tayo. Salamat po sa pagsama sa amin. At doon po sa mga gustong magninong at ninang ay sikapin nyo po na makuha yung... Meron na po akong nakalista yung unang sabi po sa amin. Meron po. Gugutom na raw siya. Meron po na, siguro po yung kukontakin ko po yung mga nakalista po sa akin. Siyempre po, ipapaalam natin na ang kanilang kasal po ay sa February 14. Okay. At doon naman po sa mga gusto pa, no? Ay wala naman po problema. Kontakin nyo si Junjun, si Nika, si mga ka-business, no? Yung mga messenger nila. At para mailista po ang inyong mga pangalan. At yun din po, syempre shoutout po kay Boss Waki, Wak, na katuwang din natin sa... Oo, magiging katuwang natin siya. Boss Waki! Ayun, siguro panghuli ay pakita nyo na ikakasal na kayo. Lagi, gano'n na lang kayo. Jinky. Okay na yun. Ching. Yan na lang po yan. Magkasal na po yan. Ang arte mo, yung nasa vlog eh. Sa kasal na lang po yan. Eh! Dito naman yung kuya po. Dito lang kayo mo. Dito lang. Swak lang. Respeto lang. Respeto. Respeto. Ba't doon sa vlog, ginawa mo? Oo. Iba naman yun eh. Smack lang kuya po. Sige na, naglalambing si Kuya. Oo. Kuya yan. Anak siya nakasal eh. Smack lang, smack. Kuya po, parang po, business! Thank you so much po sa support niyo po. Maraming salamat po. I love you po. Jinky, hindi mayakap. Yakap ka muna kayo po. Yung pinakita yung lambingan nung nagpag-fit, diba yung vlog ngayon, panatilihin niyo yan.